Isang mapagpalayang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. Ito po si Haji Waldi Carbonell, nagsasabing, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Mga kaibigan, kahapon na antala po ang ating pong unang video tungkol po sa nangyayari sa ating pong Senado. Ang ating pong topic ng ating pong nakaraan, pitak, ay tungkol po kay Robin Padilla. Ngunit sa kasamaang palad, nagkaroon po ng hindi ko maintindihan na difficulties ng akin na pong pinapanood sa akin pong sariling YouTube channel. Tandaan po ninyo, YouTube channel ng Waldi Carbonell ito. At ang ating po naging topic o naging pitak kahapon ay tungkol po sa isang haram na senador. Ang pangalan ay Robin Haram Padilla. Kung meron pong Rodrigo Duwag Duterte, meron po tayong isang Robin Haram Padilla. Si Robin Padilla na artista, hindi po natin minamaliit sa kadahilanan siya ay artista o sapagkat mababa ang kanyang pinag-aralan. Sa atin po, baliwala yung mga pinag-aralan na yan, kahit na tayo po ay naging scholar po sa Amerika, sa ilalim po ng Fulbright study program. Hindi po natin yan ang ginagawang kapital. Ang ginagawa po natin kapital ay pagkatao, sapagkat diyan ko rin hinuhusgahan ng mga tao sa kanilang values, moral compass, principle, conviction. Ang problema kay Padilla ay mababa, hindi ang kanyang pinag-aralan lamang, kundi mababa ang kanyang pagkatao. At bilang isang Muslim, ikinahihiya ko na merong Muslim na ganyan sa Senado. Bakit? Sapagkat lumalabas na ito si Robin Padilla ay traidor na senador. Senador, binabayaran ka ng taong bayan. Ang pinagsisilbihan mo, hindi lamang China, ang loyalty mo kay Duterte, kay Kibuloy. Ano kang klaseng Muslim? Ang tawag dyan ay haram. Iyong panukalang batas ay paano mag-aasawa ang dalawang lalaki sa pamamagitan ng iyong panukalang batas sa Senado. Mabuti, walang nagsegundo dyan. Mabuti, hindi na halata yung ibang baklang senador dyan. Sapagkat hindi po nagkaroon ng second demotion ang kanyang motion na ipasa yung ihain sa senador, sa Senado, ang kanyang panukalang batas na naglalayong payagan sa pamamagitan po ng batas na mag-asawa na, magtalik, mag-asawa in public, parang sa Biblia, Sodom and Gomorrah, ang dalawang lalaki o dalawang babae. Alam po ninyo, yung pribadong kasarian ng bawat isang tao ay pribadong kasarian. Kaya nga po sagrado yan eh. Kung kayo ay bakla, sikreto na ninyo na kayo ay bakla. Baliwala po yan sa akin. Kung kayo tomboy, so be it. Baka mas maligaya pa nga kayo kaysa lalaki, sapagkat madali kayong pagkatiwalaan ng mga kapwa niyong babae, sapagkat hindi kayo nakakabuntis. Pero hindi po yan ang topic natin. Ang ating pong pitak ay ang pagkaharam ni Robin Padilla. Bakit po siya haram? Una, liliwanagin ko po anong ibig sabihin ng haram. Ang ibig po sabihin ng haram, uulitin ko po sa mga hindi po nakapanood kahapon sa aking pong pitak, ay yan po yung hayagan na pagsuway sa mga tinuturo ni Prophet Muhammad at sa guideline na inilatag ng banal na aklat ng mga Muslim ng Islam na kung tawagin po ay Quran. Sa Katoliko, ang tawag po dyan ay Bible. Sa Muslim, Quran po yan. At yan po ay sagrado. Katunayan, bago ka magbabasa ng Quran, abay mag-ablution ka pa, hugas ka pa ng kamay, magbumumug ka, maglinis ng ilong, maghilamos, maglinis ng iyong paa, at pati tenga.
ganyan po kalinis sa mga Muslim. Kaya nga po, ang pagkatao ng isang Muslim, tunay na Muslim mga kaibigan, ay magiging huwaran. Kaya nga po sa Muntinlupa, wala pong Muslim na nakakulong dahil po sa panggagahasa o pambabastos ng babae. Iginagalang po ng Muslim ang mga babae, iginagalang ng Muslim ang batas ng Katoliko, iginagalang po ng Muslim at nirerespeto ang mga nananampalataya sa ibang klaseng relihiyon, bagamat nais sana nila na maghikayat doon po sa tunay na landas ng sinasaad ng banal na Quran, pero yan ay pinagbabawal din ang hadith ni Prophet Muhammad, ang mag-inganyo ka ng mga tao para maging Muslim. Sa paniniwala po ng Muslim, ang isang tao nagiging Muslim sapagkat tinapik na po ang kanyang balikat ng Allah na hindi niya po ito naintindihan, basta na lamang po siya nagiging Muslim. At ang pagiging pag-convert sa Muslim ay napakadali po. Ang mahirap ay paano ka mananatiling Muslim. Dito po nahirapan si Robin Padilla sapagkat pag mananatili ka Muslim, dapat mananatili ka marangal. Yan pong violence na nangyayari sa kamusliman ay para rin po yung sa ibang bansa na sa kanilang pagtatanggol ng kanilang sarili, pagtatanggol sa kanilang pamilya, abay wala po silang ibang aasahan kundi ang kanilang sarili. Kaya nga po mali itong si Robin Padilla na kumakampi pa sa China at nangaaway daw tayo pag tayo ay umaangal na tayo ay binobomba, ang ating pong mga mangingisda, ninanakawan, hold up, kinukumpiska ang kanilang mga huli, at bawal lumaban. Abay, kung Muslim yan, wag na sila mag-Muslim. Pero hindi po mga Muslim yan. Sapagkat, pag Muslim yan, ipapaglaban nila ang kanilang pamilya, ipapaglaban nila ang kanilang relihiyon, ipapaglaban nila ang kanilang dangal. Yan po pinaka-importante. At kung bakit yan naman ay wala dyan po sa mga senador na pareho ni Robin Haram Padilla, Ronald Bato, mamamatay tao de la Rosa, Bongo, kakampi ni Michael Yang, protektor ni Michael Yang, at number 1 na taga-uto-uto ni Duterte. Abay, sayang ang pera ng bayan, mga kaibigan. Sayang ang pera ng bayan sa mga senador na tulad ni Haram Padilla. Tandaan po ninyo, narinig po ninyo sa akin yan. Kung nais niya magdemanda siya. Ako po ay Muslim. Dati po akong Katoliko, pero hindi ko po kayo iniinganyo sapagkat pribado po yan. Sa akin, ang tamang relihiyon ay kung ano nakakapagpaangat ng pagkatao ng isang tao dahil sa kanyang paniniwala sa Diyos o kay Allah, yan ang tamang relihiyon. Pero pag ikaw ay nagiging pareho nitong mga senador natin na ang kanilang pagkampi ay isang uri ng katraidoran, hindi lamang kay Allah kundi sa kanilang kapwa, sa kanilang sarili at kawalan ng dangal, abay masama pong relihiyon yan. Pero hindi po tayo nandito sa pitak ng kawalan ng demokrasya para po sa relihiyon. Bagamat pag may nais po makipagdebate sa akin tungkol po diyan, abay maaari po ninyo akong tawagan at tayo po'y magdebate. Kahit saan nyo gustong forum o fora, kung gusto po ninyo sa inyong sariling study room, studio, abay mag-Zoom debate tayo pagka natatakot po kayo dito sa aking Chris. Itong Chris ko po, kaya po nandito, ay pagpapakita ng aking pakikibaka laban sa China. Pag nakita niyo pong hawak ko yan, ibig sabihin ay China, layas! At pag lumaban po sila, hindi naman po tayo naniniwala na itak lamang. Tayo po ay medyo makabago na rin. At meron po tayong mga lisensyado, mga armas,
Madali po i-check sa internet yan kung lisensyado pong armas ni Waldy Carbonell. Lisensyado po yan, kompleto po yan. Ngayon, hindi lang po yan natin pag-uusapan. Ang papag-usapan po natin ay ang ating pong soberenya at kung paano ito niyuyurakan o sinusuko ng mga traidor sa bayan na pareho ni Haram Padilla at ilang pang mga senador na pareho ni Bongo na mas kumakampi pa sa China. Matatandaan natin na nagkaroon ng isang senador noong araw, hindi ko na matanda ng pangalan, na nagsabing nung kasagsagan ng pandemya, ang sabi niya, dapat yung mga taga-Wuhan, China, ay huwag muna natin papasukin sapagkat sila sa kanila nang galing yung COVID-19. Abay, sabi ni Bongo, why single out China? Bakit daw natin pinag-iinitan ng China? Bakit natin parang pinipili ang China na bawalan? Akalain po ninyo, senador, ating ginagastusan ito. Mga kaibigan, sayang itong mga pareho ni Haram Padilla. Bakit po siya haram? Una, sa kanyang pagiging senador, yung nga naghahain siya ng panukalang batas na aking pong uulitin na hindi katanggap-tanggap sa aming mga Muslim. Ang pagtatalik o pag-aasawa ng isang lalaki sa kapwa lalaki o babae sa kapwa babae. Haram po yan. Ang pambabastos o paglaladlad ng katawan ng babae, yan po ay haram. Yan pong pagbabastos sa babae, yan ay haram. Kahit na sa anong reliyon, yan po ay haram sa Muslim. Ganun pa man, ang akin pong kinagagalit dito kay Haram Padilla ay yung kanyang pagkampi kay Duterte habang minamasaker ang mga Muslim sa Marawi City. Tumatahimik na, kumakampi pa. At ngayon, mga kaibigan, ang pangalawang pagkaharam na ebidensya ay ang kanyang pagtatanggol sa isang nagpapanggap ng anak ng Diyos, anak ni Allah, ng pangalan ay Apollo Kibuloy, Kingdom of Jesus Christ. Kitang-kita po natin scam yan, kitang-kita natin hindi anak yan. Nagpapakilala sa publiko na siya ay anak ng Diyos. Ang Diyos, si Allah ay hindi po nanganganak, wala pong kailangan ng anak yan. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat, nag-iisa po yan. Hindi niya kailangan ng partner. At kung meron pong mga Haram Padilla na naging senador at kumakampi dito kay Kibuloy, mga traidor yan sa batas, traidor sa dangal ng tao, traidor sa kanilang sariling mga kababayan na hindi kampon ni Kibuloy. Dapat atin na pong alamin kung sino ba itong mga ilang pang mga pareho ni Duterte ni Haram Padilla dyan sa Senado. Sapagkat delikado po lagay ng Pilipinas pagka meron po tayo mga Robin Padilla sa Senado, meron tayong Bato de la Rosa, meron tayong Bongo, at ilang pang mga kakampi ng China na nananahimik habang tayo po ay nilalapastangan ng China. Abay, magkaroon na tayo dapat. Tandaan po nila, ito pong kahilingan ng kawal ng demokrasya. Dapat magkaroon tayo ng Senate hearing tungkol po dyan sa panghihimasok ng China sa ating pong karagatan sa West Philippine Sea. At lumalabas itong mga nakaraang linggo sa hearing ng Senado at ng Kongreso. Abay, nandyan na po sila nag-ooperate sa mga urban areas o kanayunan o dito po sa kalusuran na nandyan na po mga inchik at naghahasik po ng lagim. Hindi lamang po si Michael Yang, si Alan Lim, meron pa pong isang higanting grabing parang mafia godfather po yan. Ang pangalan, Richard Lim. Siya po ay nagpapakidnap ng mga inchik na mayayaman galing po sa China. At atin po itong in-underline, magkaroon na tayo dapat ng hearing
tungkol sa Chinese intrusion into our urban areas. Nasa atin na pong kalunsuran itong mga communist Chinese na ito, parin nila Michael Yang, at ang kakampi, dating presidente ng Pilipinas ng pangalan Rodrigo Roa Duag Traidor Duterte. Magkaalaman na po sino-sino pa yung mga senador na kakampi nila. Yung pong kumakampi noon labang kay Trillanes, nang pinapangalanan ni Trillanes si Pulong na member ng Triad, at sinabi niyang kung maaari sana pakita ni Pulong yung kanyang likod doon sa pribadong kwarto, magsama siya ng isang Senate Security Officer, ipakita niya ang kanyang likod at nandun ang tattoo ng isang dragon na nagsasaad na siya ay member ng pinakamalaking drug trafficking network sa buong mundo. Ito po ang kawal ng demokrasya nagsasabing dapat magkaalaman na kung sino-sino ang mga senador na kakampi ng Pilipinas. Sapagkat lumalabas, majority ng Senado kakampi ni Kibuloy, kakampi ni Duterte, kakampi ng China. Inuulit ko po ang aking panawagan. Magkaroon po tayo ng hearing tungkol po dito sa aking pong binanggit na ito. At pag-usapan na rin natin kung paano natin tatanggalin sa pwesto itong si Robin Padilla. At kung maaari, ilang pang mga traidor walang silbi na nanunungkulan bilang senador diyan po sa Senado ng Pilipinas. Ako po si Haji Waldi Carbonell at sasabing Assalamualaikum warahmatullah, iniibig ko Pilipinas. China, layas!